Welcome back mga karibin natin dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibin natin, malaking gulo ito. Vice President Sara Duterte hindi pa huhuli sa ICC. Yan mga karibin natin ang ating alamin. Mula po rito sa channel ni Pinoy Streamline. Yan. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Duterte ang anumang akusasyon laban sa kanya. Ito ay matapos na dawit ang kanyang pangalan sa mga reklamong isinampa sa International Criminal Court o ICC. Sa isang pahayag, ipinagtataka ni Vice President Duterte na niminsan ay hindi napag-usapan o naiugnay ang kanyang pangalan sa umano'y Davao Death Squad noong Vice Mayor at Mayor pa siya sa Davao City. Pero aniya ay biglang nagkaroon ng testigo laban sa kanya at kasama na siya sa mga akusado sa ICC nang siya ay manalo bilang Vice Presidente. Pagbibigay diin pa ng pangalawang Pangulo na hindi niya kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya niyang gawin. Gayunpaman, handa siyang harapin ang anumang akusasyon laban sa kanya. Pero sa isang kondisyon, sinabi ni Vice President Duterte na haharap lamang siya sa anumang kaso laban sa kanya sa harap ng isang Pilipinong hukom at sa harap lamang ng isang Pilipinong hukuman. Aniya, hindi siya lalahok sa mga prosesong hindi lamang isang kahihiyan sa bansa, ngunit dudurog din aniya sa dignidad ng mga huwes, korte at buong justice system na So yan mga karibin natin, talagang magkaparehas po ng prinsipyo, no? Itong si Vice President Sara Duterte at ang kanya pong amang si dating Pangulong Duterte, na kung saan mga karibin natin magpapa-imbestiga, magpapalitis po sila, no? Sa Pilipino dito sa Pilipinas, mga karibin natin, taga Pilipinas, di ba? Hustisya ng Pilipinas ang dapat magparusa kung meron man, di ba? Dapat umiral dito sa ating bansa kasi kaya nga po nang sabi ni BP Sara, malaki pong malaki pong sampal. Sa ating lahat, sa ating bansa, no, sa ating nationality. Yan. Kapag ikaw, for example, ikaw nanonood ngayon, no? Lumabag ka sa batas, di ba? Tapos yung maglilitis sa'yo, mga Power Ranger, di ba? Mga Power Ranger, yan. So, kailangan, di ba, para maging patas. Kasi kung hindi po, yan na naman. Kung hindi po Pilipino, mga karibin natin, for example lang, may kasalanan ka, for example, pag hindi po Pilipino, mas masakit po yun. Diba? Na mga puti or itim yung sa'yo, maglilitis, diba? So, yan. Tama po yung naiintindihan po naman po natin si BP Sara, no? At si dating Pangulong Duterte. Na dapat po, Pilipino. Kasi dito naman sila. For example lang, gumawa ng, diba? Hindi na ayon sa batas. Kung meron man, dapat Pilipino po ang maglitis sa kanila, yung mga judges natin. No, bakit nandiyan pa yung mga judges, no? Judges, marami. At saka, bakit may attorney pa tayo, di ba? Kung taga-ibang bansa rin naman, yung maglilitis. Yan. Ng Pilipinas. Sa huli, sinabi ng pangalawang Pangulo na hindi dapat mapahiya ang bansa sa buong mundo sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga dayuhan na manghimasok at makialam sa Pilipinas. Aniya, ang magpailalim sa mga dayuhan ay isang sampal sa mga bayaning Pilipino na nagbuwis ng kanilang buhay at lumaban para sa ating kalayaan. Ako natatanggap na document na secondary respondent ako sa ICC. But in any event, handa naman na yung mga lawyers na gumawa ng hakbang kung sakali man na merong ganun.
Kaya ang ICC project, matagal na nila itong tinarget. In fact, ang kanilang alliance dyan ay ang mga Dilawan survivors like Trillanes at kagrupo nila, Dilima. Alliance nila yan patungkol sa ICC. Sapagkat hindi nga nila mapabagsak si Pangulong Duterte noong panahon na siya pa ang Pangulo ng bansa, binantayan nila na pagkatapos ng kanyang termino, Brother Franco, Ma'am Lorraine, mga kababayan, hahabulin si Pangulong Duterte ng ICC kung saan na i-influence nila ang international spectrum of alliances dahil mayroon sila doong ILPS, International League of People's Struggle, another international alliance unit of the Communist Party na nag-ooperate sa abroad. At may mga connection yan sa ICC, including yung International Democratic Lawyers League nila, na mga abogado din, na mga leftist at mga socialist ang orientation. Yeah. Lahat ng ito, pinagbubuo nila para magkaroon ng drum beating sa international attack o propaganda against kay Pangulong Duterte when he was still the president. At nang matapos ito, ginamit nila at nag-shift sila papunta doon sa paggamit sa ICC bilang pangtakot at panggipit kay Pangulong Duterte at sa kanya mga officials dahil wala na siya sa kapangyarihan. And they were hoping na ang kanilang alliance tactically dito sa House of Representatives ay ma-carry over nila kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. to isolate the Duterte, especially Rodrigo Duterte. Nagkamali sila ngayon, Ma'am Lorraine, sapagkat hindi pinatulan ng presidente. Question. Yes, ma'am. Question, Eric. So, what is the plan, the plan of the template of the CPP, NPA, NDF with our sitting president? Are they friends? No. Will that happen even with the speaker? Can you tell us? By very record, good. yes. Magandang punto, ma'am. Kaya din sa pag-atake nila sa mga Duterte, sinakyan din nila ang tactical alliance kay Speaker Martin Romualdez para atakihin si Sara Duterte, i-isolate siya, at sirain ang alliance ng mga Marcos at Duterte to become a formidable political leadership in the country. They succeeded tactically and temporarily on that. Pero pagdating ngayon sa charter change, iba ang kanilang timpla kasi they have to follow the position of the Communist Party Central Committee na sila'y magpakakatoo na sila para silang mga salvador ng mamamayan, tagapagligtas, pumosisyon sila against sa charter change program ni Speaker Martin Romualdez. Pero pagdating dito sa ICC, sabi ni Ma'am Lorraine, ano ang kanilang posisyon kapag hindi pinayagan ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang game plan ng Communist Party at ng NPA na dakmain si Pangulong Duterte, gipitin at sirain siya, including ang kanya mga former officials gamit ang ICC. Malamang ang kanilang propaganda line is ang Marcos at Duterte ay walang pinagkaiba. Ito ay mga human rights violator at ayaw nila ng mga instruments that protect human rights. Babawian nila ito sa propaganda. Malamang doon yun papunta, ma'am. Kaya wala daw sila maaasahan sa ilalim ng isang pangulo na anak ng diktador na magbibigay katarungan doon sa mga biniktima ng drug war ni Duterte. Doon sila babawi sa propaganda line na ito. Pero hindi na yan tatanggapin ng mamamayan. Correct. Hindi na yan bibenta, ma'am. At So, yes. Okay, so sa madaling salita, Eric, hindi sila magkaibigan. No? Ay, hindi. Yung kung anong ginagawa nila kay President Duterte, ginawa nila sa past presidents at gagawin nila kay President Bongbong. Exactly. So, another question, no? Dahil sinabi mo, itong CPP na ito, using the ICC, gusto nilang dakpin si PRRD at saka ilagay sa preso, etc., etc. Will they be able to do that? Is that even possible? Dalawang bagay yan. Yeah. Hindi yan papayagan ng ating batas at ng ating Pangulo at ng ating pamahalaan. Pangalawa, hindi yan papayagan ng mamamayang Pilipino. Yes. Sigurado tayo doon. So, propaganda yon. Oh. Propaganda na pinapalaki nila. Gusto nila matakot tayo, magalit tayo, at gusto nila matakot ang former president, etc., etc., Yes. para makapag-recruit. Yan din ang template nila sa atin. Yeah. Bakit kanila inaharas? Ako. Yeah, yes. Bakit tayo nila kinakasuhan? Bakit nila pinapakita Hindi sa naman mamamayan? totoo yung kaso. At ang kaso diba? nila, Nuisance cases. nuisance cases. Para perwisyuhin kami, Yeah. takutin kami, i-intimidate kami, buligligin kami, at nang sa ganon ay hindi kami makapokus sa paglaban sa kanila. Same template kay Pangulong Duterte. Same Correct. template kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na gagawin din nila yan kapag hindi nila nakuha ang mga maniobra nila like peace talks. Yeah. Na alam natin panloloko pa rin ang agenda nila dyan. Yes. Hindi tayo naniniwala na sila'y para sa kapayapaan unless
they categorically declare to the Central Committee and the Communist Party na dinidisband at kanila nang winawasak ang NPA at bibitawan ng armas. Walang ganon. At pangalawa, kapag hindi nila napilit ang kanilang kagustuhan na ipaaresto si Duterte at sirain ang alliance na ito, babalikan nila ultimately ang primary target, Pangulong Bongbong Marcos. Question, Eric. So, meron silang, they're trying to fashion themselves as yung mga Salvador nga, di ba? Sila yung nananal because of the Chacha, which is a very popular issue right now at sumasakay sila dyan, Yes. di ba? So, ano yung gusto nilang gawin kay Speaker Martin Romualdez ngayon? Para makita ni Speaker, no? Yes. Speaker, ito yung sinabi namin at the very start, kakagatin kanyang mga ahas na yan. Correct. At kinagat na siya, Brother Franco. Yes. The loyalty of Raul Manuel, Arlen Brosas, and Franz Castro is with the CPP, NPA, NDF, the real organizations na naglagay sa kanila dyan, sa kanilang maniobra, hindi kay Speaker Martin Romualdez. Ngayon, kung ipipilit itong charter change, Brother Franco, magkakasubukan ito. Kasi either ang CPP, NPA, NDF Tactical Alliance will now become departed, kakalas sa kay Speaker Martin Romualdez at para makasalba ng kanilang pagbumuka, Ma'am Lorraine, Brother Franco, na appear na hindi sila oportunista, magkukunwari sila na our alliance with the group of Speaker Martin Romualdez ends when the interest of the people begins. So yan mga karibin natin, parang nagkakagamitan lang. Nagkakagamitan ba dito sa House of Representative, mga karibin, sa pagitan po ni Speaker Romualdez at nitong Makabayan Block. Diba? Parang ganun po yung lumalabas sa sinasabi ni Ka Eric, diba? At Doc Lorraine Badoy, diba? Na ginagamit ni Ka Eric ay ni Speaker Romualdez itong CPP na Makabayan. Makabayan pala, mga ka-review, no? Ganun rin naman, okay lang yun. At saka vice versa, mga ka-review natin, ginagamit din naman ng Makabayan Block itong si Speaker Romualdez. Yan parang ganyan yung lumalabas eh. Well, anyway, mga ka-review natin, ano po ang inyong masasabi dito sa sinabi po ni Vice President Sara Duterte na dapat po ang maglitis sa kanya, di ba, ay Pilipino. Kayo po ba isang ayon dyan? Or sang-ayon po kayo na ICC na ang humawak, di ba, sa mga kaso ng ating bansa? Nakakahiya. Di ba? Parehas po sila ng prinsipyo ng kanyang ama na si dating Pangulong Duterte. Kailangan Pilipino ang maglitis kasi Pilipino naman sila. Ano po ang inyong komento dyan, opinion? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po sa balitang ito, right? Kung bago ka pala at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Yan. Alright, maraming salamat po.